Yo, what's up mga bossing? Magandang araw sa inyo. Siyempre, meron ulit tayong ginagawa dito sa ating shop. Meron tayong Mercedes-Benz mga bossing na matanda pa sa akin. 19 ano yata to mga bossing, 1983 or 84 din yata mga boss, no? Okay, ang issue ng ating Mercedes mga bossing ay nauubusan to ng load ng refrigerant. Karga na tayo ng refrigerant. Nakapagpalit na rin ako ng oil seal mga bossing nito. Pero yung shafting kasi na nilalagyan ng oil seal medyo may damage na. Kaya ang advice ko ngayon dito, magpalit na lang ng panibagong compressor. Tapos yung discharges natin medyo gumagalaw na. So magpapalit ako nun. Magpapa-flashing na rin ako ng ating condenser para medyo mas matanggal yung mga nakabara-bara dyan. Ang advice ko sa mga ganito nga, i-convert pa ng laminated mga bossing kasi tanso ito mga boss. Tanso na ayan o. Copper yan mga bossing. So ngayon kung halimbawa gusto nating isabay sa panahon ngayon, hahanapan niya natin ng size ng laminated, no? Na kasing size niya nga nakakabit. Pero ang problema medyo mahirap makakita nun, pero may mga pwedeng i-convert yan mga bossing. Pero sa ngayon, ang targetin lang namin mga boss ay yung ating compressor kasi yun yung pinanggagalingan ng problema ng pagbawas ng refrigerant namin Kaya papapalitan ko muna siya. Okay, ayun lang naman. Flex lang namin tong Mercedes dahil sariwa mga bossing Kahit na 1984, hindi ko eksakto pero napag-usapan na namin to dati nung may-ari. Parang mas matanda pa sa akin to or kasing edad ko. Basta 1984 din kasi tayo mga bossing Okay, yun lang at tingnan namin mamaya mga bossing kung malamig naman to. Ang nangyayari lang talaga nauubusan ng refrigerant dahil yan doon sa ating compressor. Conversion na siya ng 508 mga bossing Medyo mahirap lang yung pagka-convert pero tsatsagain na lang natin, no? Kasi sa atin to pinahawak kaya kahit na mahirap kasi pag mga mahirap mga bossing at saka medyo exotic na minsan talaga inaayawan na ng mga technician pero at least sa atin kasi pinagkatiwala at doon lumalabas yung pagiging technician natin tuwing nahihirapan tayo, no? Okay, ayun lang mga bossing. Tingnan natin mamaya kung anong lamig makukuha natin dito. Mga boss, eto na yung ating compressor. Ito yung luma natin, Napalitan ko na ng oil seal to Kanina kasi, kaya tanggal to. Nililigtas namin. Kaso, ang problema, nag-sealed ulit. Hindi na lumalabas, tas hindi rin nagbabawas yung refrigerant. Pero nung unang karga, nung hindi pa ginagalaw tong shafting, or hindi pa iniikot, bumababa siya. Pero nung iniikot na, nag-sealed na siya. Okay, papalitan na natin ng panibago Mura lang naman itong mga ganito mga bossing. Kaysa naman sa pabalik-balikin pa kayo. Pero ang problema nito, kaya sumingaw yung pinakang shafting mga boss. Puro kalawang na yung shafting nito. Kaya hindi mag-fit yung oil seal do sa shafting na to. O yun. 508 lang naman yan mga bossing. Mga boss, nalabas na natin yung Mercedes natin. Dito tayo maglo-load ng refrigerant sa napakasikat ng araw na napakasarap sa balat mga bossing. Para tayo nasa Saudi. Okay, nagbabacuum na tayo ng system para at least walang lamang hangin or nitro sa loob ng ating system mga bossing, no? May glass naman to, so may base tayo sa ating grams. Meron din tayong pagtitingnan ng ating refrigerant dito sa glass nya. Ayan na, naka-install na yung ating compressor mga bossing. Ito, conversion siya ng 508 itong ating Mercedes. Napakasariwa pa. Ayan At napakainit. Ay, ang ating mga nakaparada ng mga truck dyan Malapit na talaga sa area natin mga bossing.
So kaya ngayong August mga boss, malamang doon na talaga tayo sa Bulacan muna magtatanggap ng ating trabaho, no? O ang target namin kasi mga boss, katapusan nito. Kailangan makalipat na kami. Pero syempre, hanggat pwede pang gumawa, buhay pa rin naman ng ating shop dito sa Manila mga bossing, no? Okay, so vacuum lang ako. At tagal-tagalan natin ng vacuum mga bossing. Vacuumin lang natin ng maganda. Okay, load tayo ng Freon mga bossing. Glass, mabula naman, gumagalaw ng tama. Ingay, wala namang ingay. Ako lang maingay mga boss. Pan, gumagana. Very good. Yun lang naman ang issue nito mga bossing. Nawawala yung refrigerant natin. Tingnan natin kung hanggang saan natin mapapababa ang lamig nito. Kaso mga boss, yan na yan nakabilad talaga sa araw yan. Okay, load lang ako mga bossing. Punuin lang natin ang refrigerant. Dahan-dahan lang karga. 40 low side. Naku, mataas high side Tingnan natin kung makakabuelo pa. Kulang pa. 250 na. Kailangan mag high speed yung ating pan Okay mga bossing, kaya gusto nating ipa-convert ng laminated tong ating pan. Kasi kung titingnan namin yung dahilan ng pagkasira ng compressor, isang dahilan ng pagkaroon ng leak ng ating shop seal o ng ating oil seal, isa sa dahilan yung high pressure. So sobra ang init ng temperatura ng ating compressor o ng ating katawan ng compressor. Ngayon dahil goma lang siya, may tendency masira siya sa katagalan, no? Lalo na kung ganyan kataas lagi ang high side natin mga boss. Tingnan natin kung mag-high speed to. Okay, meron na akong kalating kilo na load. Pero kulang pa rito mga bossing. Kargahan muna natin mga bossing. Tapos obserbahan natin. Mataas yung high side ko. Mga bossing, ito yung final na reading natin. Mababa na ng 20 yung low side. High side natin 225. Okay lang mga boss yung 225 kasi yung ating charging valve o yung pinakalagayan natin ng gauge, bago pumasok yan ng condenser mga bossing, mabigat ang pressure bago pumasok kumpara sa lumabas na ng condenser, nakagaya na nandito na sa high side o sa hotline. Magkaiba kasi yung basa ng reading ng nakakabit dito yung high side bago mag condenser, pagpasok ng condenser at paglabas ng condenser, magkaiba ng init ng mga bossing, no? So tingnan natin lamig sa loob. Medyo mainit talaga sa labas. Pero ang baba ng reading mga bossing. Meron sa digital natin mga bossing na 11.8. Meron naman tayo sa ating analog na nasa GIS 10 degrees Celsius mga bossing. Ayan. .6 bumababa pa naman. Medyo mainit lang talaga yung dashboard. Mainit yung mainit yung loob pa ng sasakyan. Hindi pa nakakabuelo. Pero kahit pa paano, nagpakita siya ng ganong temperatura ng ating thermometer sa nakabilad mga bossing na hindi tumatakbo. Palagay ko good pa naman, no? Wala rin naman tayong ginalaw na iba. Hindi tayo nagpalit ng filter kasi yung leak lang talaga ang pinix natin o hinanap natin mga bossing, no? Okay, so bumababa pa naman. Bumaba na doon 11.6. Bumababa pa naman siya. Mainit lang talaga sa labas mga boss. Pero pag ni-revolution to, mas lalamig pa to. Try natin konting i-rev kung bababa. Ay, bumababa mga bossing. 11.5. So wala na, hindi ko na ni-rev yan. Makakabuelo pa to, makakabuelo pa. Okay, ayun lang mga bossing. Share lang namin tong ating kasing edad ko na sasakyan. At least nasasakyan ko pa mga bossing. Kumbaga parang ginagawa pa lang ako. Or palabas pa lang ako mga bossing, sasakyan na to. So nasakyan ko rin.
Very good. Isang malaking karangalan yun mga bossing. Ayan, nag 11.3 na. Kumbaga, yung kasing edad mo na, yung mga dream car nung araw mga bossing, na ni sa panaginip ay hindi mo masasakyan. No? At least ito nasakyan natin. At least kahit na medyo luma na siya, napakakinis pa rin talaga. Napakakinis. Iba talaga ang quality ng ating mga ganitong sasakyan. Okay, ayun lang mga bossing. Salamat na marami syempre. At abangan nyo yung ating Bulacan mga bossing ha. Yung suporta natin sa ating Bulacan nawa hindi magbago. At kung ano yung mga gamit doon, kagaya ng sinasabi ko mga bossing, yung mga gamit na pwedeng natin gamitin, pwedeng i-improve, gagawin natin lahat yan doon mga bossing sa ating shop sa Bulacan, no? Tsaka yun na, ang hirap kanina, nakaparada yung ating Mercedes doon sa dulo. Ngayon tanggal dashboard yon. Inintay pa namin na matapos muna yung ito bago pasok ko yung ating Innova mga bossing, kaya medyo sagabal ng konti. Pero syempre hindi tayo nagreklamo dyan nung dyan parang ang ating pero doon sa ating shop sa Bulacan wala nang ganyan. Ibig sabihin kahit na anong oras matapos pwedeng lumabas, pwedeng pumasok, no? Dito lang talaga sa shop natin na medyo kailangan natin mag-adjust ng konti. Ayun na, 11.2. Bumaba na rin doon ng 10 degrees Celsius mga bossing. Okay ha, mga bossing, salamat na marami. Salamat pa rin sa suporta. Kahit hindi tayo nag-upload lagi mga boss, pero ayusin natin yan. At tingnan natin yung pwede nating ma-share na mapapakinabangan ng ating ibang mga taga-subaybay. At kahit na simple lang kung ano yung may tutulong natin. Yung mga mali mga bossing, wag nyo nang kuhain. Yung mga hindi naman sa tingin nyo na parang karapat-dapat at parang mali kami, wag nyo nang pansinin. Kuhain nyo na lang yung mga munting pwede nyo makakuha na pwede pala yung ganun. Okay? Para at least masaya lang ang buhay natin. At kung kaya nyo namang i-correct kami, kumbaga i-advise, tumatanggap tayo ng advice, tumatanggap tayo ng lahat ng mga pwedeng suggestion sa amin, mga bossing. Ilagay na nyo lang dyan sa comment at aayusin namin yun, no? Aayusin namin. Okay, yun lang mga bossing. Maraming salamat sa suporta. Salamat, ingat lagi at thank you. Ingat at God bless sa ating lahat mga bossing. Thank you.